tabi sa bus ng binata, nung binigyan ko po siya ng book, sabi niya, may bayad daw, basta po wala yan kasi ang tungkol sa Diyos ay binibigyan ng libre. Sabi niya, ano tungkol to? So, diyan mo mababasa yung tungkol sa pamagat na yun na ang malaking tunggalian ng mabuti at masama. Huwag, di ayaw yung itanggapin. So, marami nagpatotoo ng mga leader ng iba't ibang iglesia ang nakalaman diyan sa libro. Kasi talaga po malalaman mo pag binasa mo. Amen. Ano nga naman niya. Amen. Sister Lisel naman. Sa akin pong karanasan, napakasaya po sa araw na ito kasi ang mga books talagang hindi ko pa binibigay pero sila po ay nag-abot na ng mga kamay. Ibig sabihin, Wow. sila po ay uhaw na basahin po ang ating mga babasahin. Kaya lagi po tayo na magpagamit sa Panginoon dahil yun po ang nais na sa atin. Amen. Si Brother Luel naman. Brother Luel. Ang ganda po ng karanasan ko ngayon kasi may nakatabi akong ang reliyon niya ay born again. Oh. Binibigyan ko ng aklat na Great Controversy. Sabi niya, ay CCF ako. Hindi kami pilingan. Sabi ko, pinaliwanag ko sa kanya na ito ay tinatanggap ng inyong mga pastor. At sabi niya, oo, sige, kunin ko na. Oh. At nung pagbaba natin, may isang lalaki mga kaibigan na nung pinaliwanag ko ang Great Controversy na higit pa sa pilak at pinto, ang sabi niya, babasahin ko ito. I-treasure ko ito. Amen. Talagang sasaliksikin niya ang books na yun. At Wow. yun ay magdadala sa kanya sa kaligtasan. Yun ay the great controversy. Oo, Wow. At mayroon pang isa pa. Oh. Na sabi doon, at nang natanong ako, ano ang sabat? Oh. Yung katabi ko, sabi niya, Sabado. Wow. Mga kaibigan, kailangan natin ipaalam na sa kanila yung katotohanan. Amen. Huwag na nating takpan ang ating mga labi. Mm. Isigaw ang katotohanan sapagkat ito ay Isa-isay. nakakatanda. Amen. Kaya mga kaibigan, ang mga karanasan nyo, at yung driver, Oh. sabi niya, ay dapat sinabi niyo yung tungkol sa box. Oh. Dahan-dahanin ko sana yung pag-drive do. Ah. Oo. Kasi mabilis yung pag-drive niya. Kaya sabi ko, ay nasa pahay na tayo, kumanta lang kayo eh. Oo. Kaya gusto niya sana malaman yung tungkol sa box, yung Great Controversy. Oh, ang ganda pa naman ng bus na yun. So, nauhaw talaga sila sa mga aklat natin. Dapat pala Kapag tinandaan natin yung naipaliwanag natin ng mabuti cucumber. yung aklat at nung inalaman, sila na mismo ang umaabot. At Yun. hindi nila pinatanggihan. Kasi napakahalaga po ng laman. Yan po. Dahil dyan, Dahil manawagan ka na sa mga kapatid na mga magbigay kaibigan sila. namin, mga kamag-anak, mga kapatiran na nasa ibang bansa o mga churchmate natin. Mag-ambag po tayo kahit isa, dalawa o isang box o kahon-kahon ng mga box na libro, ikakalat na natin ito mga kaibigan. Leaves Amen. of autumn. Sa kapagat yan po yung dahon na ikinakalat na nagpapagaling sa mga may karamdaman spiritually, physically, mentally, at emotionally. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at isang magandang hapon. Amen. Thank you, Brother Luel, sa napagandang testimonya. At kapwa namin ng pasahero. Ang sabi po sa kanta ay darating ang oras, bubuhos ng langit ang mangkok sa lupa. Ito yung tinatawag po mga kaibigan, mga kapwa namin mga pasahero. Ito yung tinatawag na the seven last page. Ito yung itong salot po, bubuhos ng Diyos bago po dumating ang ating Panginoon. At alam nyo ba mga kaibigan, na tatamaan po ng pitong salot na ito, ito po yung mga may tatak ng halimaw. Ayan, nasa Revelation po ito. Nasabi doon, ang sino mang may tatak o tanda sa kanilang noo o sa kamay, ay tatakda po ng pitong salot. Kaya kami po ay naparito upang ipahayag sa inyo ang katotohanan na kailangan po tayo ay tatanggap ng tatak ng Diyos na buhay. Kasi once na wala tayong tatak ng Diyos na buhay sa ating mga noo, it means mayroon po tayong tatak ng hayop. At ano ba itong tatak ng hayop? At ano po ba ang tatak ng Diyos? Ayan, ito po mayroon po kaming aklat na The Last Day Events. Itong The Last Day Events, ito po ay nalaman po ng Daniel and Revelation. Kasi yung books of Daniel and Revelation, more on symbolical po siya. At kung papasahin po natin ay napakahirap intindihin kasi more on prophecy.
Kaya itong aklatong ito ang magtuturo sa atin kung ano yung mga kahulugan ng mga symbolic na nandoon sa Daniel and Revelation. At alam niyo ba mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng isang kaalaman tungkol sa tatak ng hayop at tatak ng Diyos. Ayan, may tanong ako. At ang sino mang makakasagot, may premyo sa langit. Ayan. Ano po ano sa tingin nyo? Ano ang tunay na pahinga? Ano yung tunay na sabat na sinasabi sa Biblia, mga kaibigan? Ano po yung tunay na pangilid na sinasabi sa Exodo 20 verse 8 and to 11. At ang pagkakasabi doon ay alalahanin ninyo ang ikapitong araw at inyong ipangilid. Okay, ano po yung ikapitong araw, mga kaibigan? Ayan. Ano po yung sinasabi doon sa Book of Exodo na banal na araw na kailangan natin ipangilid? Ito po yung tinatawag na the seventh day of the week. Ayan, kasi dito po natin malalaman kung ano yung seal of God o kung ano yung the mark of the beast. Ayan, kasi sabi sa Ezekiel 20 verse 12 and 20, at ang sabi doon ay ilalagay ko ang aking tanda sa aking bayan. Ayan, na nangingilid ng Sabat. Ayan, yung Sabat po ay tinatawag itong the seventh day of the week. Ayan, ano po ang ikapitong araw? Mga kaibigan, ito ba ng iba pa? Map, Saturday. O kaya sa Bible, biblically, ang ikapitong araw po ay Sabado. Ayan. At kung tatanungin nyo rin po yung Webster Dictionary, kung mayroon kayong Google, i-search nyo, what is the seventh day of the week? At yung dictionary po ay hindi rin pagsisinungaling. Kasi yung dictionary ay kumukuha din yan ng mga kalaman sa mga encyclopedia at sa Bible. At kung papansin niyo, ang meaning po ng Sunday, it is the first day of the week. At ang Saturday po ay the seventh day of the week. Kaya ito po yung sinasabi doon sa Exodus 20 verse 8 na alalahanin, ipangilin, sapagkat ito ay pinaspasan ng Diyos. At yun po, ang sabi sa Ezekiel 20, verse 12 and 20, ito yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan. At ano naman yung tatak ng hayop? Ayan, ang sabi sa Daniel 7, verse 25, at iisipin na baguhin ang panahon at ang kautusan. Mga kaibigan, binago po yung panahon. Ano po yung binagong panahon? Yung kabanalan ng ikapitong araw ay ilinipat sa ibang araw. Kaya kung mapapansin nyo, mga kaibigan, napakarami na ngayon ang nangingilid at ang pagsamba ay linggo. Pero sa katotohanan sa Bible, Sabado po yan na, mga kaibigan. And this is the sign of God's people. At ang tatamaan po ng 7 salot na ito, yung may mga tatak ng halimaw. Nasabi doon, sila'y pinainom ng wine. Yung wine ito po yung mga baling doktrina, mga kaibigan. Kaya biblical po tayo. Sa Bible po tayo, sino may Bible? Basahin natin para hindi malinaw.